Hello mga ka-farmers, magandang hapon po sa inyong lahat. So sa hapong ito yung magpapadilig po ako ng fertilizer sa ating kamatis. So pagkatapos kamatis, talong na naman. Pagkatapos sa talong, ampalaya naman. So yun po ang ating papadiligan ng fertilizer. So meron tayong 10 taong magdilig ng fertilizer ngayon mga ka-farmers. So napakabilis lang po no, ang pagdilig ng fertilizer. So ang didiligan natin ng fertilizer mga ka-farmers simula dyan, ipapasilip ko lang hanggang sa dulo no? Yung pinakahuling linya mga ka-farmers sa talong. So ang ating kamatis mga ka-farmers, ito na po sila ngayon no? Kung tingnan natin ang bunga, so protektado to siya mga ka-farmers no? Sa punggos, kaya nga kita natin na puti-puti po ang parang makintab ang mga bunga. So napakadaming bunga ang ating kamatis oh. So yan, tinatanggalan na po nila ng dahon. Yan ang mga dahon na tanggal. So hanggang sa bandang dulo mga ka-farmers ang ating didiligan. Simula sa kamatis papunta sa talong at saka sa ampalaya, yung sa likuran ng mga niyogan. Ampalaya ang nakatanim dyan. So ang pagdilig po ng fertilizer mga ka-farmers sa 50 days old natin ng kamatis ngayon, 8 kilos. Tapos isang sardinas po bawat puno. Dugtong. Ganyan kalakas ang tubig namin oh. Yan. Kung kulang dungagi brad ha. Kung kulang tubig gamay. So yan, nilulusaw namin sa tubig mga ka-farmers ang aming pinapagdilig. Ito si Boy Kape mga ka-farmers. Boy Kape, may galab shout out. So ngayon samaya ako para ipapasilip ko sa inyo kung paano magdilig ng fertilizer sa mga puno po ng ating kamatis. Ayan. So 8 kilos sa isang drum, 50 days old na ang ating kamatis. Okay. Ito po ang technique natin para mabilis lang lumaki ang mga bunga at saka patuloy ang pagbigay ng bunga. Maghalo lang po tayo ng fertilizer na Winner Nutribor at saka Mega Multiplant Vitamin. Ayan ang mga bunga, napakaganda at napakalaki. Ayan o. Naambon na mga ka-farmers. Ganyan lang pagdilig o. Diretso sa puno mga ka-farmers. So ganyan lang ka-easy, very simple. Direkta sa puno mga ka-farmers. Sa isang sardinas lang. Tapos sa isang drum 200 liters water, 8 kilos. So ganyan lang. So direkta sa puno. Then pagkatapos nito mga ka-farmers, kailangan natin to banlawan ng tubig. Kasi napakaalat ang fertilizer. Kita niyo, tag isang sardinas or ligo. So pagkatapos balik dito siya naman sa kabila. So yan lang mga ka-farmers ang pagdilig ng fertilizer. Kasi maraming mga nagtatanong kung paano gawin ang pagdilig ng fertilizer. So pwede ba i-diretso sa puno o pwede matalong, maampalaya, makamatis, ma-bell pepper diretso mga ka-farmers. Ganun din sa kabila mga ka-farmers. So yan, diretso sa puno. So madali lang po nila itong matapos kasi napakadami nila. 10 po sila lahat mga ka-farmers.
So kung meron tayong 20 ka flat, ay nako, tag dalawang flat lang sila tapos na. Ayan ang mga bunga natin kamatis, oh. Yan, puros big. Ang bunga to mga ka-farmers, nang umpisa na ha. Yan ang silalim una. Tapos may isang buwig sa likod, yan pataas hanggang taas na. Yan, kumpul-kumpul ng mga bunga. Lipat sa kabila. O, ganyan lang. So ikot tayo sa kabilang linya. So ito ang aming packing house. Pag may harvest kami din, naman hindi nadala. So naambun. Masakit ang baywang toy. Ayan. So sobrang linis kasi tinatanggalan na natin to ng mga matatandang dahon, oh. So yun lang po mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Sana po yung video natin tong hapon na to ay nakakatulong po, lalo na sa mga baguhan at wala pang idea kung paano magdilig ng fertilizer. Direkta ba sa puno? So ang sagot ko, yes, direkta. Kung mainit ang panahon at walang ulan, kailangan natin banlawan. Kasi dili naman puno imong lataw, puno yun. Ganyan lang, ka-easy. Yan mga ka-farmers, oh, tingnan mo. 1, 2, 3, 4, 5, oh, 5 flat, meron na nagdilig. May mga tao to dito mga ka-farmers, oh, nasa bandang dulo pa. Then pagkatapos mga ka-farmers namin magdilig ng fertilizer, kung walang ulan bukas, didiligan namin to ng tubig para maalis ang alat. Kasi napakalat sa fertilizer mga bunga. Yan. Napakadaming bunga mga ka-farmers. Paparami pa ito mga ka-farmers ha, kasi 50 days pa lang siya. So hanggang sa talungta din sa ampalaya. So inuuna namin ang kamatis kasi yun ang malapit namin sa packing house, ang kamatis. Grabe mga bunga. Yun ang ating makikita ang mga bunga sa ilalim. Papunta yan sa dulo. Tapos napakaberde pa ang ating ang kamatis. May nagtanong kung ganito kaberde, papadiligan ba ng fertilizer. Share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, ang pagdilig po ng fertilizer sa ating kamatis ay kailangan tuloy-tuloy. Halimbawa, every Wednesday or every Friday nagdidilig ka ng fertilizer. So ipagpatuloy mo mga farmer hanggang sa monitoring mo ay uubra pa ang kamatis mo, pero pag wala na, hihinto ka na. So ang pinaka-maximum mga ka-farmers hanggang 12 kilos lang. Pag ganito pang edad, ipagpatuloy mo lang ang pag-add ng kalahating kilo. So every week mga ka-farmers nagpapadilig tayo ng fertilizer. Every week nag-add ng tag half kilo na fertilizer sa 1 gram na 200 liters of water. Kasi napakadaming malilit na bunga. So habang papalaki ang ating puno, paparami ang mga bunga, paparami ang mga sanga, may bunga, malilit na bunga, at saka may bulaklak pa. Di patuloy po ang pagtubo ng mga bagong usbong. Kita natin, oh. So napakagandang tingnan mga ka-farmers, oh. Napakakapal ang ating kamatis. Yun lang, no? So ulitin ko, ang pinaka maximum na fertilizer, mas maganda alam natin, hanggang 12 kilos lang tayo sa kamatis. Then pwede natin gawin sa susunod mga ka-farmers, itaas natin ang tubig. So pwede isang sardinas kalahati or 2 sardinas sa bawat puno ng ating kamatis. Dahil magpapa-spray pa tayo din ng foliar. Ang foliar mga ka-farmers, palagi ko nang ibinahagi sa inyo, pagkain po ng ating halaman na pinapadaan sa dahon. Ang fertilizer naman, pagkain na pinapadaan sa ugat. So meron tayong sa dahon pinapadaan, meron din sa ugat. So yun, ngayon mga ka-farmers, sa ugat pinapadaan yung fertilizer. Ang sa dahon naman ay yung foliar fertilizer, kasi napakadaming maliit na bunga na need po nila ang maraming nutrient.
tulad ng nakikita nyo. Yan. Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers sa ating kwentuhang fertilizer, may galab shoutout po sa ating mga new subscriber. Okay, mga bagong viewers, sana po ay nakakatulong sa inyo, lalo na sa mga baguhan at wala pang ideya kung paano magdilig ng fertilizer sa mga halamang pananim tulad ng kamatis, talong, ampalaya at iba pa. So ganito lang kasimple at kaisi mga ka-farmers. So napakabilis lang. Then pagkatapos kung walang ulan, banlawan lang, magdilig lang tayo ng tubig. Okay, so ito si Boy Q mga ka-farmers, siya ang taga hilis ng fertilizer. So siya mang nagdidilig. So i-follow nyo siya sa kanyang Facebook, meron siyang Facebook. Ayan, napakadaming bunga, nakakatuwang tingnan, napakalaki pa oh. Okay. Yun lang siguro. So ang tubig namin solar to mga ka-farmers ha. Dahil may marak na kaming tangke, ay doon namin ini-imbak para kung sakaling magdilig kami ng fertilizer, walang init, tuloy pa din ang operasyon. Kasi maulan man o aaraw, ang pagdilig ng fertilizer mga ka-farmers pa tuloy din. Kasi may ibang nagtanong na kung basad ang lupa, pwede ba idilig? Yes, pwede. Basta pagdilig mo ay kaya pang hihigupin ang dinidilig mong fertilizer. Pero pag hindi na mga ka-farmers, pwede mo na saboy ang fertilizer o side dress yung tinatawag natin. Okay, so yun na po siguro mga ka-farmers ang may share at may bahagi ko sa inyo sa hapong ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Happy watching. God bless us all. At mabuhay po tayong lahat. Thank you and God bless.